Ayun, welcome po sa Usapang Basketball Show. Ako nga pala si Jonas at magre-react lang tayo sa laro kagabi. Dallas Mavericks versus Oklahoma City Thunder. Pivotal Game 5. So matapos na matalo ng Dallas nung Game 4 na hawak nila yung laro buong game. Medyo bumitaw na lang nung huli. Mostly because of free throws. Na dami nilang mintis na free throw nung lalo na fourth quarter. Naghahabol yung Oklahoma City. Tapos magpi-free throw yung Dallas. It's either 1 of 2 or 0 out of 2. Yung free throw nila. Especially yung last 10 seconds, yung kay Luka Doncic, nawalan yung first free throw niya na dapat pwedeng maitable laro, mag-iiba. So yung buong larong yun, lumalamang ang Dallas, lumamang lang Oklahoma nung huli. Props to SGA, okay, Shy. Talagang, he carried the whole team on his back. So naka-isa sila. Ayun, 2-2. Pero ngayon 3-2. Ang pinagkaiba nung game 4, game 5. Lalo na sa superstar ng Mavericks na si Luka Doncic is more focused siya ngayon. Although he's hampered by injuries, meron siyang tuhod, sa likod, sa paa, sa tiyan, paata. Pero ngayon focus siya. Kasi napapansin ko kay Luka talaga ilang taon na si Luka? 6 years sa NBA? 5 years? 6 years? Napaka-reklamo niya eh. Alam mo yun? Kada titira siya, tumitingin sa referee, gumaganyan. Diba? Imbis na bumaba ka sa depensa, pag nawalan yung tira mo, magre-reklamo. Yung nangyayari, nawawala siya sa laro. Ano mangyayari pag nagre-reklamo ka? Unang-una, hindi na may re-reverse ng referee yun. Pangalawa, yung referee may inis kasi reklamo ka na reklamo. Pangatlo, napapabayaan yung depensa. Kasi imbis na dumepensa ka, bumalik ka sa depensa. Ang ginagawa mo, kinakausap yung referee, nagre-reklamo ka. Magiging 4-on-5 yung laro. Tapos, syempre, kapag hindi natatawagan, yung mga nagbabasketball dyan, anong iniisip mo? Nawawala ka sa laro. Diba kapag iniisip mo lagi, yung referee kalaban, 3 kalaban, 8 kalaban, o 7, depende kung ilang referee yan. Nawawala yung laro mo. Yun ang nangyari nung last game. Game 4, si Luka, nagre-reklamo, syempre, injury din, diba? Tapos ang ganda ng bantay sa kanya ni Ludort. So yun, ngayon, no, pinagkaiba, kung napansin nyo, nakita ko lang magreklamo si Luka, siguro 1, 2, 3 beses lang. Pero napaka-focus niya ngayon. Triple-double, ilan ba ginawa ni Luka? 31 points, 10 rebounds, 11 assists, 1 block, lalo na crucial nung huli, yung binlakan niya si SGA with only 3 turnovers. Nung huli, nung last game, mas marami pa yung turnover niya kaysa sa field goals niya si Luka. Kasi yun nga, nagre-reklamo. Pero ngayon, iba yung focus niya na nakita niya si Derrick Jones Jr. Maganda, props din kay Derrick Jones Jr. Hindi nagminti sa rest of first half, kaya umabante sila ng malaki. Nung umabante na sila, nahirapan na yung OKC makabalik. Sa OKC naman si Shai, yung normal na ginagawa niya. Ang problema lang kasi sa OKC ngayon, kung napapansin yung laro nila, puro dribble. Puro kay SGA lang yung play. Every single time. Habang kung nasa court siya. Dribble. Pag di na kaya, bibigay.
Tapos pag binigay niya, kukunin niya ulit. Dribble, dribble, dribble. Nawawala yung flow ng laro. So yung mga kakampi, para wala, nag-aabang na lang sila kung ano gagawin ni SGA. Papasa ba nila? Papasa ba sa akin? O magkakat ba ako? O ano? So nagigets na ng Dallas yung laro. Dapat nga, ahead na sila 3-1. Tapos ngayon, dapat tapos dito eh. Kung yung series na to, dapat tapos na eh. Kasi nakawala sa Dallas yung game 4 eh. Dapat kanila din yun. So, props to the Dallas Mavericks. At props din sa coach na Jason Kidd. Feeling ko, sinabihan niya si Luka eh, after game 4, na wag masyado magreklamo. Focus ka lang sa laro. So, tingnan mo, anong pinagkaiba? Ito si Luka, kapag ngayon, 25 pa lang siya, pero mature na yung laro, ano? Pero isipin mo, pag nawala yung ugali niya reklamo, nako, watch out NBA. Watch out. So, yun. So, free throw, si Shai, walang masyadong ikot yung bola ng OKC. Paano ba sila nakahabol nung game 4, yung OKC? Unang-una, depensa. Pag nakaka-depensa ka, nakaka-fast break ka. Mga fast break, pag hindi nahawakan ni Shai, takbo na takbo, umiikot yung bola, mga libreng tres, di ba, na ititira. Ngayon, wala masyado, hindi gumagana masyado yung depensa ng OKC. Wala masyadong ball movement. So, too much one-on-one, too much isolation. Kaya na, kapag ikaw, mababasa mo yun as a, di ba, as a defender eh. Ito lang papanoorin ko, si SGA lang. Babantayan ko na, di ba? Parang madaling bantayan. Although naka 30 plus points pa rin siya, pero yung usage niya, parang every single possession, nasa kanya yung bola, di ba? So yun, si Kyrie hindi masyadong, actually si Kyrie hindi maganda, okay lang siya ngayong etong series na to, 12 points, 10 points, ganyan, hindi. Dapat tubira siya na mas marami. Kasi 5 out of 11, tapos 2 out of 3 points. As may mga couple of instances na napansin ko kay Kyrie. Pwede niya i-floater pero inaaliw pa niya eh. So, pupurihin din natin because he's trying to be unselfish. Pero minsan, kapag naghahabol na yung kabila, try to be selfish as a scorer. May yung nakita ko yung floater niya, panira na eh, pero pinasa pa niya kay Daniel Gafford na walan. Diba? Yun yung mga he needs to shoot more. Napakagaling ni Kyrie. He's one of the best talent offensively si Kyrie in NBA history. So sayang si Derek Lively II, ganda rin ang pinakita. Daniel Gafford, ang ganda na depensa sa ilalim. PJ Washington, double-double, 10 points, 10 rebounds. Although scoreless in the first half, the second half, isa sa mga dahilan kung bakit hindi makahabol ang OKC. Kapag umahabol ang OKC, nandiyan si PJ Washington. 3 points, dunks, offensive rebounds. Ang ganda rin ang pinakita ni PJ. Although hindi siya kumiskor ng 20 plus tulad ng mga nakarang laro, pero effective pa rin siya. Depensa ng Dallas, napakahusay. Napakahusay. Meron silang rim protector. Kung mapapansin nyo, meron silang mga wing defenders din, meron sila. Kung napapansin nyo, ang ginagawa ng Dallas, hindi nila hinahayaan tumira ng tres ng libre. Hindi katulad ng game 4, ang daming libre sa gilid. Ngayon, ginagawa nila, habol nila. Ano mangyayari kapag hinabol mo yung tres? Ang tendency ng player, it's either ipasa mo yung bola o mag-dribble ka pa loob. Ngayon, kapag kunyari, pinake mo,
titira ka, fake, tapos may humabol sa'yo, no? Na-drive ka. Ngayon, pag dumrive ka, ano makikita mo sa loob? Si Derek Lively II, si Daniel Gafford. Ilang beses yon na gano'n na ginawa nila nung game 5, ano? Hinab hinabol nila sa 3 points, hindi nila pinapatira ng maayos. Kasi sa totoo lang, 3 points talaga, malakas magpahabol ng, ano yan, ng lead eh. Di ba, nung lumamang ang Dallas, 89-71 ata yun. Biglang nag 10 oran ata o 11 oran. Biglang bumaba ka agad yung lamang dahil lang sa dalawang 3 points saka sa mga drive to the baskets. No? Ayun, isa sa mga underrated teams talaga pagdating sa depensa itong Dallas Mavericks. Pero yung pick up nila kay PJ Washington at Daniel Gafford nung trade deadline, napakaganda. Si Daniel Gafford, isa sa mga underrated rim protectors yan. For the past 3 years or 4 years, isa sa mga matataas ng blocks. Pero hindi natin nakikilala kasi naglalaro siya sa mga losing teams. No? Ngayon, magnified na, nasa microscope na siya. Kasi, kakampi na niya mga superstars na nananalo na sila. Kaya makikita nyo, effective pa rin si Daniel Gafford. May kilala na yan. So yun, yun lang siguro sa Dallas Mavericks. Game 6 is going to be on Saturday dito sa amin. Saturday dito. At sa tingin ko, i-close out na nila to. Kasi merong iniisip siguro yung team na yan, na Dallas na yan, dapat eliminated na tong OKC na to eh. Pero napatunayan nila, kaya nila. Kasi most of the time sila lumalamang eh. Diba? Most of the time sila yung lamang. So, ayun. Tingin ko close out na to on Saturday. Mamaya may laban ng Nuggets at Wolves. Although, nagkamali ako doon sa Nuggets at Wolves. Props to the Denver Nuggets. 3 straight wins. After being down 0-2, losing the first two home games, bumalik sila. Hindi ko inakala yan. So, hopefully, makausod ang Dallas. Pero Shai versus Luka is so far a must watch TV. Napakaganda. Napakaganda Luka versus SGA. Tapos hopefully West Finals, isipin nyo kung makakapasok ang Dallas, Luka and Kyrie versus either Jokic and Murray or Ant-Man and Kat. Ganda. Ang ganda nga sa West. Hindi yung East, hindi ko masyadong pina-follow kasi ang hina. Ang hina ng team, Boston Celtics lang malakas dun, pero the rest wala. Wala. So yun, pinapanood ko lang pa konti-konti pero hindi buong laro. Hindi katulad nitong sa Western Conference, pinanood ko lahat yan. From the first round up until right now, pinapanood ko every details. Tinitingnan ko. So ayun, thank you sa panonood. At kung nagustuhan nyo itong video nito, baka pwedeng paki-like na lang at paki-subscribe. At leave na mga comments kung anong masasabi nyo tungkol sa laro. Yun lang. Peace.